Baliw ba siya? Nagpaparaya lang pala ako para sa wala eh. Iritableng wika ko sa kanya na ikinatawan niya. Sumimangot naman ako. Ano ka ba? Naghiwalay tayo dahil yun ang dapat at tama. Sambit ito na ikinailing ko. Ngayon na lang ulit kami nakiki after we legally broke up 4 months ago. At ito lang marinig ko sa kanya. I can't believe this. Oo nga, nandun na ako. Pero alam mo bang pinaghirapan kong annulment natin? Dahil nagparayan na ako for you and Rosana and the kids. Tapos yun lang ang malalaman ko after all this time? Ang duwag mo pa rin, Monteverde. Bulalas ko at hampas sa kanya. Nakakainis. Come on, Athena. After that stupidity, I have done for you, to said her the other day. I am sure she is already married with now, Fernando. Naputo na ibang sasabihin niya na may biglang nagsalita sa bandang pintuan ng clinic. No, we are not. It's Fernando. Fernando! Sigaw ko. Napatayo ako takmang lalapit sa kanya nang lumabas ang pediatrician ni Amiel at niyakap siya. Baby, you're here. At tinalikan niya si Fernando sa labi. Bagyang nanlaki ang mata ko sa nasaksihan. Kahit si Adriel makikitaan ng pagkagulat. Nakangiti akong humarap sa si Fernando sa amin habang nakayakap ang kamay nito sa bewang ni Dr. Lopez. Guys, meet my fiancé, Dr. Helena Lopez. Pakilala nito sa babae na doktor ni Amiel. Napatikim ang doktor at umayos ang tindig. Back to her usual professionalism. So babe, dyan ka muna ha. Tatapusin ko lang ang pag-check sa anak ni Mr. Monteverde. Sambit ni doktora. Naupo naman sa aming harapan si Fernando. Ang dami kong tanong at alam kong visible yon sa aming mukha ni Adriel. Ngumiti ito at tumikim. Balita ko naghiwalay na kayo. Ito ang una nagbukas ng usapan. Kaya ngumiti lang din ako at tumango. Yeah, 4 months ago. Ako lang sumagot in behalf of the two of us ni Adriel. Ano nangyari kay Amiel? Tanong nitong muli. High fever. Maikling sagot naman ni Adriel. Ramdam ko ang pagtatansyahan nila ng tingin ni Fernando. Nanatili lang na seryoso si Adriel while Fernando is still wearing his mischievous smile. Paniguradong malulungkot si Rafi kapag nalaman niya nagkasakit ang bata. Wika nito na kinaismed ni Adriel. Hindi niya na kailangan malaman. I can take care of my son. Sambit ni Adriel kahit di naman hihingi ni Fernando ang opinion niya. Napatikim na ako to clear the eerie feeling between them. Hindi na tuloy ang kasal ninyo? Diretsahang bitaw ko sa katanungan kanina pang tumatakbo sa aking pinasimula nang sumulpot si Fernando sa aming harapan. Umiling to. Rosana called off our supposedly wedding the same day na nandoon kayo. Pagkaalis sa sasakyan niyo, kinausap niya ako. Walang patumpik-tumpik niyang sinabing niya talaga kaya to marry someone she doesn't love. Dahil kung kaya lang daw sana noon pa lang, ginawa niya na't di sana siya nakasira ng relasyon at di siya nagmahal sa isang taong kasal na. Well, alam ko naman na sa umpisa pa lang, ayaw niya talagang magpakasal sa akin. Ako lang talagang namilit sa kanya and pressure her to marry me for having no other choice that time but to just marry me for Adriela and the unborn child. Salaysay nito. Pero napakunot do ako sa sinabi nitong for Adriela and the unborn child. Napabuntong hininga ko. Rosana is pregnant? Di makapaniwalang tanong ko. She's 2 weeks pregnant that time na binisita niyo siya and of course, hindi akong ama. Rafi only loves one man and it's no tame. Sagot ni Fernando sa akin. Sabay nang uuyam na tumingin kay Adriel. I heard him sigh. Magsasalita na sana ako nang binuksan na ni Dr. Lopez ang kortinang nakatabing at nakita na namin si Amiel na mahimbing natutulog sa hospital bed. May nakalagay lang na dextrose rito. Kaya't napatayo naman kagad si Adriel at lumapit sa bata. He is now okay. Lagnat na kilang naranasan ni baby Amiel. It's a natural thing pero mas maganda yatang maalagaan siya ng kanyang ina. Haplos at presensya lamang ng mama ay paniguradong gagaling ang bata. Nakangiting sambit nito and mischievously winked at us ni Fernando. And I get it. She already knows something at alam kong narinig niya ang pag-uusap namin tatlo kanina. And she sounded like a fair godmother to me while saying things na mag-uudyo kay Adriel na puntahan at suyuin sa Rosana this instant for their kids and for the both of them. Gusto ko sana magalit sa mga pagkakataong binibigay para kay Rosana at Adriel dahil hindi na naman mawawaglit sa akin na hanggang ngayon, it still hurts. Masakit pa rin sa kalooban ko na may supposedly happy ending just come to an end so easily. Napabuntong hininga ako kasabay ng pag-aalala ko kung paano kami nauwi ni Adriel sa hiwalayan 4 months ago. Nakita kong pag-uusap ni na Adriel at Rosana. I saw how Adriel caressed the chubby cute face of the daughter of Rafi. Pero nasaksihan ko rin ang pagtulo ng duha ni Rosana habang buhat at yakap ang kanyang anak
na pinagbasa ng pagtalikod sa kanya ng asawa ko. Pinunasan kong luhang tumulo sa aking kaliwang mata bago pa man ito mapansin ni Adriel. Hindi ko alam kung bakit ako naiiyak sa senaryong iyon, nang ibig sabihin lang, tinilikuran na ng asawa ko. Ang kirida niya, ramdam ko ang galit, puot at paghihinagpis na pumasok siya sa loob ng sasakyan namin. Pinaharurot niya palabas ng Hacienda Santiago. Hindi ko sigurado kung para kanino mga emosyong nilalabas niya. Kung sa akin ba, kay Fernando, kay Rosana, o sa sarili niya. Nakikita ko rin na mahigpit na pagkakahawak niya sa manibela. He is in deep pain and I can clearly see and feel it. Wala naglakas loob na magsalita sa aming dalawa hanggang makarating kami ng Maynila. Ang 2.5 oras namin na biyahe ay para naging ilang sandali lang. Pinarada niyang sasakyan sa garahe at walang lingon-likod na lumabas ng sasakyan at pumasok ng bahay. Parang sobrang okupadong isipan niya na nakalimutan niya niyata may kasama siya at kami yon ng anak niya. Naiwan kami ni Amiel sa loob ng sasakyan. Yakap ko siya habang mahimbing siya natutulog. I am staring at him. I kissed his forehead. My ace card. Di ko na siya kailangan pang gamitin. Sapat na ang nasaksihan ko to accept defeat. Ruining Rosana and Adriel's happily ever after will still cause damage to me. It will not save our marriage. It will not save me. Ang alisin si Rosana sa buhay ng asawa ko ay siya ring pighati para sa akin because no matter what, Adriel is still willing to file an annulment. Not just to be with Rosana but also for me. He still cares for me. I can feel it. He is trying to save me for feeling so much pain being with him. Saving me not to be imprisoned in darkness forever. And it's why I have to help him to save me. Save me from dying because of loving him. It is the least I can do for myself. Kwento niya sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Kung paano niya nakilala si Rosana at kung paano nagsimulang lahat sa kanila. And to sum it all up, it just started with an unrestricted desires he felt for her dahil sa hindi niya napigilang pagnanasa para sa babae. Inamin niya rin he already decided to end our relationship noon pa lang. Bago pa pumasok si Amiel sa mga buhay namin, plano niya nang makipaghiwalay pero hindi niya nagawa dahil nasa Amerika kami noon. To attend my father's funeral, ayaw niyang dagdagan ng pagdating nararamdaman ko. Last day ng hearing for our annulment, kinausap niya ulit ako and I can still remember the exact words he said that day. Pinigilan ko. I tried not to fall for her, Athena, but it's consuming me every second of every day since the day I got to meet her. Lalo nang ginawa namin si Amiel. Every night it's haunting me. Akala ko noon I just felt responsible for defilling her purity, but hindi pala. Dahil ang totoo ay may kakaibang damdamin na palang umuusbong sa aking kalooban. Para sa kanya na kaya ko isakripisyo ang dignidad ko bilang one woman man para makasama ko lang siya. And I'm telling this to you not to hurt you, but because you needed to know to understand why we need to end our marriage. I am no good for you, and even for Rosana. I am an angel cast in hell. That's why I wanted you to be free from me. You deserve much better than me, and I am so sorry for not fulfilling the wedding vows I promised you before. I am sorry for not being the man you always dreamed to have. I failed you, Athena. I failed our family. I failed our marriage, and I failed myself. Third person's POV. You deserve much better than me, and I'm also sorry for not fulfilling the wedding vows I promised you before. I am sorry for not being the man you always dreamed to have. I failed you, Athena. I failed our family. I failed our marriage and I failed myself. Third person's POV. Nakaupo sa isang rocking chair at nakatanaw sa napakaganda na namin sa balkonahin ng mansyon sa Hacienda Santiago si Rosana nang may marinig siyang tumawag ng kanyang pangalan. Isang pamilyar na boses na kitagal niyang sinama na marinig muli, Rosana? Pero hindi lumingon ng babae sa kadahilan ng baka guni-guni niya lamang to. Ngunit narinig niya ulit ang malambing at papagsuyong tinig nito. I'm so sorry. Hindi nakatiis si Rosana. Tumayo siya sabay dahan-dahang lumingon. Hawak ang kanyang malaking tiyan na kinagulat ng tao ngayon nasa kanyang harapan. Ang taong akala niya'y guni-guni niya lamang. But it's real. He is real. Adriel Monteverde is now in front of her, looking at her with so much emotions in his handsome face. Hindi alam ni Rosana ang aksyong gagawin. Ngunit na magtangkang humakbang papalapit sa gawin niya si Adriel. Siya namang pag-atras nito. She is longing for him but not to the extent na gusto niya itong makita ngayon o sa mga sumusunod pang araw ng buhay niya. Lalo na sa kalagayan niya ngayon. She does not want him to know that she is again pregnant with his child at malapit ng mga anak.
She is madly in love with the man and at the same time, she hates him. Magulo ngunit yun ang nararamdaman ni Rosana, lalo ngayon nasa kanyang harapan ng lalaki. Anong ginagawa mo rito? You shouldn't be here. Singhal nito kay Adriel pero hindi nagpatinig ang lalaki sa paghakbang papalapit sa kanya. At kahit gustuin mang umatras ni Rosana, hindi na maaari dahil ramdam niya na ang hamba ng balkonahe. She is trapped and has no idea kung paano siya makakatakas. Isa lang ang entrada at labasan ng balkonahe ngunit kung daraan siya roon, paniguradong mahahawakan at mapapigilan siya ni Adriel. Kaya nanatili siya sa kanyang pwesto habang unti-unting tinatawid ni Adriel ang pagitan nilang dalawa. Pinapakiramdam ang mga galaw na gagawin ng babaeng sinisinta, naratang ayos sa biglang pagsulpot ng presensya nito sa kanyang harapan. I should be here. We should be here, Rosana. Tugon nito kay Rosana. Sino kasama mo? Mahina, ngunit rinig namang tanong nito kay Adriel. Our son, Amiel. Bagang nanlaki ang mata ni Rosana sa narinig. Kasama ni Adriel ang panganay na anak nila at parang bigla, nakaramdam na excitement si Rosana na makita niya ang kanyang nawalay na anak na lalaki. Si Athena, kasama niya ba siya? Mahina at nag-aalala ngunit matapang na bulala si Rosana. Napansin niyang simpleng pagiti ni Adriel kaya't napakunatno ito. Natutuwa kasi ang lalaki sa kanyang nakikitang reaksyon sa mukha ni Rosana habang naghihintay ng kanyang kasagutan. Masyado tong okupado ng kanyang tanong kaya hindi niya napapansin na isang hakbang na lang pagitan nila ni Adriel na siyang mabilis itong inukupa papalapit sa babae bago sumagot. Annulled na kami ni Athena, Rosana? Tugon nito. Nagulat si Rosana at ilang pulgada na lang palang agwat nila sa isa't isa. Kaya persahan niya itong naitulak dala ng pagkakalapit nila. Annulled na sila. Ulit ni Rosana sa sinabi ni Adriel. Di yan sigurado kung anong mas nananaig na damdamin dahil sa kanyang nalaman. Kung galak ba dahil maaari silang magsama o lungkot sa ginawa niyang pagtataksil sa kaibigan at sa pag-ago nito sa kanyang asawa na ex-husband na nito ngayon. But why? You don't have to. Naputo lang sasabihin pa ni Rosana na bigla siyang halikan ni Adriel. Nalalabo ito ngunit marang hinawakan ni Adriel ang mukha kaya't napatigil to sa paggawa ng kung anong panggalaw at tiniyaan konsumo ng lalaki ang kanyang mapupulang labi. Ayaw sanang tumugon pero Adriel is the damn good delicious kisser that she can't resist. Lalo pa na ipasok niya ang kanyang labi sa loob ng bibig nito and in order to breathe comfortably kailangan niyang tumugon sa paghalik sa kanya. Kagad pinutol ni Adriel ang halik na siyang habol pa ni Rosana sa labi nito na kinatawa naman ng isa at kahihiyan naman sa parte niya. Hawak pa rin ni Adriel ang kanyang mukha, tinitingnan na lang siya nang may pagmamadali dahil direkta sa kanyang mga mata. Ayaw niya sana makipaglaban ng tingin dito, ngunit ayaw niya ring magpatalo. I have to. We have to end our marriage, Rosana. Para sa kakabuti ng lahat. Sambit nito. Pero sahang inilis si Rosana ang pagkakahawak ni Adriel sa kanyang mukha. Tinulak ito ng bahagya. At tingin mo, ikabubuti ko at ng anak mo, ang pagsulpot mo hindi to? Singhal ito sa lalaki. Maybe yes or maybe no. Nagbabaka sakali ako. Trying my luck to win you back, baby. Kikiligin sana siya sa paraan ng pagtawag sa kanya, ngunit naalala niyang masakit na sinabi nito nung huli nilang pagkikita at pagtanggi ng anak niya si Adriela. Kaya umiling siya. Pues try harder because you're not lucky today in our few next days to fool me around. Oo, ang pogit ang sarap ng halik mo pero hindi. Ayoko na sa'yo, Adriel. Masaya na ako sa buhay ko. Di na kita kailangan. Kahit ano pang laki niyang alaga mo, ayoko na talaga. I hate you so much like the fullness of your inside me. Detalye nito na imbes si kapanlumo ni Adriel, siyang pagtawa naman ito at palihim dahil sa mga terminolohi ang ginamit ni Rosana to drive him away. I doubt it, Rosana. At anong sinabi mo? You hate me tulad ng pagkasagad ng ari ko sa loob mo? Iring nito sabay ngisi ng bahagya na kinabusangot ng mukha ng babae at masamang tumingin sa kanya. And yes, I hate you so much. Basta, sagad sa ugat ng ari mo, hayop ka. Iniinis mo talaga ako. Pero bago pa siya turiya makalabas, sinawakan na siya ni Adriel sa braso to stop her from leaving him behind. Tumigil siya at tumarap muli sa lalaki. Rosana, sambit nito. Mataimtim lang siyang tinignan ng babae, patiently waiting for him to say more. I know you still want me, you need me, and you are still in love with me. Patiently waiting for him. So please let me try to win you back. Kahit ano gagawin ko, makasama lang kita ulit. Kasama ng mga anak natin, please. Seryosong dugtong nito at sa unang pagkakataon, lumuhod siya, begging not just for forgiveness but for her to give him a chance to prove himself to her that he still deserved her love once again.
He is begging for a chance, for another chance. Dahil naniniwala siyang kapag mamahalin siyang muli ni Rosana, kaya na rin siyang patawarin ito at pagkatawala ang muli na papasukin siya sa kanyang buhay, puso't isipan at kaloob-looban. Nagulat si Rosana sa ginawa ni Adriel. Gusto na talaga niyang makasama to, makapiling sa bawat araw at gabing kanilang buhay. Ngunit natatakot siya na baka mangyari rin sa kanya ang nangyari kay Athena, naiiwan at hihiwalayan nang dahil lamang sa ginawa niya. Kay Athena kung tatanggapin niya ulit si Adriel sa buhay niya at sa buhay ng anak niya, but she also wants to be with Amiel, her firstborn, at hindi yun mangyayari. Kung hindi niya tatanggapin muli si Adriel, ano nga bang dapat niyang gawin? Ang desisyong dapat niyang piliin. Magsasawa ka lang sa akin at iiwanan mo rin ako kapag may mas maganda at sexy kang babae na makikita at makikilala kaysa sa akin. Sambit ni Rosana. Nang umiling, trying to not accept Adriel's apology and asking for a chance. Tumingin lang ako sa kanya ng ilang sandali si Adriel bago sinagot ang sinabi niyang iyon. You don't know what I am capable of, Rosana. Mahinang sambit ito at napayo ko. Dahil sa totoo lang, hindi niya rin naman alam ang dapat sabihin kontra sa sinabing iyon ni Rosana. Gusto niyang sabihin hindi naman niya talaga ginusto at never din niyang nag-isip mag-inap ng iba dahil sa iba si Athena lang. Sapat na para sa kanya at mahal na mahal niya to. But not until makilala niya si Rosana, everything changed. From what he believes the right and wrong things to do and from being the good man he was. Hindi niya kaya i-justify ang kanyang sarili sa nagawang kasalanan sa mata ng Diyos at ng tao. At wala rin siyang planong ipagtanggol ang kanyang sarili ukol dito. Dahil kahit anong gawin niya at sang anggulo man tingnan at aspeto, hindi nito mababago ang katotohanang nagkamali siya. Ngunit hindi siya nagsisising nagpadala siya sa naramdamang pagnanasa kay Rosana na nauwi sa pagmamahal niya rito. Handa rin siyang matuto mula sa mga pagkakamaling kanyang nagawa upang hindi na iyon maulit pa dahil baka sa sunod na magkamali siya ay sa babaeng nagngangalang Rosana Santiago with the same mistakes he did to Athena. Pagsisihan niya na yun talaga. Ano nga bang kaya mong gawin, Adriel? Mahina pero may diing tanong ni Rosana. Kaya ko ring magmahal ang totoo at wagas, Rosana? Tugon ito at tumingala na sa kanya. Naparunok si Rosana at napabuntong hininga. I'm also capable of loving someone to the extent that I cannot live happily without her. And it's you. I can love you with all my heart and soul. Rosana, just you. Only you. Ikaw lang ang tayong nakapagparamdam sa akin ng ganitong klaseng pag-ibig. That love conquers all. Nagpakasal man ako ng maaga. Minahal ko man noon si Athena pero iba. Ibang-iba ang pagmamahal na meron ako para sa'yo. It has a higher value but it can be bought by anyone at any price. The kind of love that I can have for you is like a gambling. And I can gamble everything that I have just to be with you, just to win you back. And with that, may tumulong luha sa mga mata ni Rosana. She is swayed with Adriel's words of love for her. Pero kagad naman niya yun pinunasan bago pa man iyon mapansin ng lalaki. Alam namang siya at tumalikod dito. Napabuntong hininga na, leaving Adriel in the balcony with words. Kailangan ko ng tubig pampaligo. Get me some in the well.